come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Grabe kilala. Good morning po mga ka-business. Good morning ka na po ma'am. Morning po mga business. Hindi natawa lang kasi ako. Ayun sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Hindi natawa ako kasi pagliko kasi namin mga ka-business may nakasalubong kami na babae, nakamotor. Oh. Tapos sabi niya, papaya! Papaya! Sino yun, Papa? Papaya soap kasi gamit niya. Ha? Papaya soap. Papaya soap. Sabi nung babae, papaya. Ang lambing pa, papaya. Shoutout po sa'yo, ate. Dun sa yun nga, nakita namin, nakasalubong namin mga ka-business. Subscriber po. So, yun, mga ka-business tawag rito, yan, patid na po namin, ihatid na po namin si Kuy sa school, no? Kasi, yun nga, kakatapos lang din namin mag-church, mga ka-business, kaya, eto, nakadress pa ako, nakasandal pa. Kasi nga, nag-church po kami ni Bay, si Bay nakapag-bihis na. Kung di na ako nag-bihis, kasi lalaki, madali lang mag-bihis, babae, dami pa chichimurin siya, eh. Kaya kung di ko na, maya po, punta rin kami sa KB dahil maaga po kami ngayon mag-mission mga ka-business. So, yun. Ano sabi? Ako. Siyempre, ako. Yung nagsabi si Kuya kagabi ng dilim eh. Tinawag ka nga kagabi ni Kuya, hindi ko lang narinig kasi nasa labas ka na. Sabi niya, Baya, bukas. Sabi ni Kuya, aga tayo. Hindi ko na narinig, kaya ako na sumagot. Sabi ko, yan, nandun na sa labas siya. Sabi ko, Sabi? opo. Kaya tara mga ka-business, tayo mag-mission ngayong mission, tayo maagang magatid kay Kuy mag-mission. Siyempre, papasok ang ating bukakoy, no? Ang lamig-lamig. Ang lamig-lamig ng panahon. Hindi kasi nakaligo na rin kasi ako mga ka-business eh. Sobrang lamig ba? Kanina, ang init-init. Kaya naman ang lamig-lamig. Ayun, traffic na naman. Panis niya. Traffic. Ayun pa, ano na pa tayo pa. Bila na tayo. Bila. Late na si Kuy Kuy. Patay tayo dyan. Okay lang kapag late. Wag anak, hindi maganda yung Last ano. week ko nga, late na. Hayaan mo sila. Never ka pang na-late eh. Saka kahit ako dati, elementary ako, Diyos ko po, hindi ko talaga pinapayagan mga ka-business na malate ako. Hindi ko ina-allow yun. Ina-allow. Sige kuya, pasok. Hanggat kayang pumasok para maano ka. Laki-laki ng motor mo, laki-laki mo eh. Wala seminar. Alam niya, sobrang pasok pa rin. Sabi kasi mga kabisnes na inaayos yung kalsada dito yun. Sobrang dala ikaw. Wala lang kasi dead roll eh. Kaya naman pala, kasi hindi niya nakikita kung may tao sa likod niya. Ay nako. Iba kasi kamag-anak ni Oscar. Oscar! Traffic oh. Traffic is wavy. Balik natin, traffic pa din. Ay naku. Daming fresh lang. Ayun. Nakatawid na tayo sa traffic. Nakatawid sa traffic. Opo. Opo.
elementary ako, never talaga akong na-late ay kahit nung high school. Doon ako natutulog sa school. Ha? Doon ako natutulog. Birnis ako uwi. Ayahay, ang buhay. Eh, stay in ako doon. Kasi talaga mali. Ha? Boy. Hindi kasi talaga ako dati, takot ako malate sa school. Kaya pumapasok ako mga ka-business dati. Ano pa lang. Pasok kasi dati 6 a.m. 5 pa lang nasa school na ako. Nangyayari ako ang tagabukas ng ako ang tagabukas ng Condominium. opisina. Oo, totoo. Ako ang tagabukas ng opisina ng principal namin. Noong high school Tapos ako yung taga-ring ng bell. Tapos kasi Catholic school ako dati. Ako rin yung kasi dati sa school namin, yung, ang nagli-lead kasi sa morning offering, at saka sa, tawag dito, sa lupang hinirang, mga ka-businesses, estudyante. So, yun. Tandaan anak, wait lang. Okay. Mamaya, pagka alam mo na, pagka di ka nasundo ha, diretso uwi ha, wag mag-liwaliw ha. Di ba ba yun ako? Papang. Naknak ha, wag ha, gala ha. Yeah. Tatawid lang tayo. Yun na. Ginayupak na yun. Talaga marunong Diyos ko, pag nangyayari sa mundo. Alam niyo lang, iikot kasi mga ka-business. Talaga marunong mag-ipoy. Teacher nila koy-koy. Pasok yung anak ko kasi. Kapon, walang pasok eh. Ha? Yung anak, kapon niya, walang pasok. Nanto ka pati Kaya yun, mga ka-business. Gaya kami ng tala ng kapon. Punta kami kapon ng Manila ha? Tulog pa? Iskat na yan. Di papasayan. Hey! Ang lamig-lamig. Grabe. Bili muna tayo ng pandesal. Hindi na. Hindi naman nagkakain. Pandesal. Ang pandesal. Iyaling doon na. Hawakan mo. Napin na. Nilamig ng panahon mga business ay. Tapos maya-mayaan to, init mga business. Pizza ba ngayon? March 4. Ay, pandesal na. Naku.
Bong to, biglang dumating dito. Pagpasok namin ni si Deng, Hindi masarap na uluto. Sino ba nagluto to? ako. Hindi ka naman masarap. Lala. Masarap na luto eh. Ay sus, di naman masarap ang luto tapos laging dito kumakain. Malamig kasi yan. Hindi malamig eh. Ang init eh. Mainit, malamig yan eh. Hindi, mainit. Malamig, Mainit. malamig. Hindi eh. Oh, kumusta ka naman Kuya Bong? Hindi okay. Hindi okay. Ba't di ka okay? Nagpaalam ka ba? Oh, Sa akin sa bahay ko. nagpaalam ka ba? Hindi. Oh. Ay, bay! Kamusta bay? Sus. Dating namin ni Siding, akala namin kung sino, tatatakas si Siding. Oo. Siya lang. Si Kayla? Ha? Andun yung asawa ni Kuya Bong. Andun pala ang asawa mo, Kuya Bong. Ubusin mo na yan, Kuya Bong. Nantay ka. Ubusin mo na yan. Ni Ate Kayla. Oo. Dapat ininit mo yan eh. Meron naman doon. Ha? Malamig yan, nilagay yan ni Bay kanina sa ref. Hindi. Sakto lang. Hindi. Le. Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Ayun po, no, itong vlog na to mga kabisnes, mix na po ito. Mix. Ito yung nagpunta kami ng, yung sa DRT mga kabisnes, yung nag-cave. Yun lang nakuha ko dun sa tapos yun nga, yung nagsundo kami kay Kuy mga kabisnes. Tapos, ano pa ba? Yan yung kay Kuya Bong, kasi si Kuya Bong, ayun, nakuha pala siya kahapon. Nakita pala siya kahapon na kuya, nakauwi siya. Tapos, hindi ko alam mga kabisnes. Napanood ko na nandito na siya sa, nandun na siya sa KB. Pero hindi ko alam na nag-church pala siya nung hapon. Tapos, may ginawa kasi kami ni Siding sa church. Pagpasok namin dito sa bahay, nandun na siya sa nandun na sa kusina, nagsasandok na ng kanin, tsaka ulam. Nagkuha na ng ulam sa ref. Ganun na yung nakasanayan ng Kuya Bong. Na pagka punta po siya dito sa Falcon, ayan, automatic na po yan, kukuha ng plato, kutsara. Pag alam niya may pagkain, kumakain na po yan dito, mga kabisnes. Ganun po siya, yung at ease na rin po siya dito, na pagka pumupunta rito, kumakain, ganun na siya mga kabisnes. So, si Kuya Bong po, hindi po yan, hindi po siya yung klase ng tao na, tawag dun, madali siyang makasundo. Kaya lang, hindi siya yung klase ng tao na mabilis magtiwala or magi-close sa isang tao. So far, naging close siya dati kila Ate Vera at Kuya Lito. No? Tapos, ayun, sa amin siya mga kabis. Ganon din kasi yung niya dati kila Ate Vera at Kuya Lito. So ayun, ngayon sa amin naman siya ganon mga kabis. Yung parang na siya, yung kampante na siya na ayun, pag pumunta rito, kumakain, ganon siya mga kabisnes. So yun yung nakasanayan ng isang Kuya Bong. Naman din ako, nagpapasalamat naman din ako at napunta nga siya rito. Nakita siya kahapon nila kuya, kaya lang alam ko naman di rin magtutuloy-tuloy kasi talagang mahirap po kontrolin ng isang Kuya Bong. Mahirap po siyang pasunurin na manatili dahil hindi niya po talaga linya yung pananatili sa isang bahay, dahil talagang aalis at aalis po yan. Kahit pigilan po yan, maraming nagko-comment na kung totoong daw may malasakit, bakit daw hindi patigilin sa pangangalakal. Ginawa naman po na yan dati ng kabisnes, di ba po? Alam naman natin na yan. Yung iba kasi ang buong akala parang ginagamit lang. Diyan ha? Ginagamit lang for the content ang isang Kuya Bong. Hindi po. Kasi kung tutusin, bakit naman bibigyan ni Kuya ng sakit ng ulo yung sarili nila? Kung hindi naman talaga nila totoong mahal si Kuya Bong, di ba? So, yun, sadya na mga kabisnes at may lang. So, yun nga, kaya sabi ko, hindi naman pagtitiisan nila kuya yan, si Kuya Bong, kung hindi nila totoong mahal. Hindi po ba? So,
Ang ano po dyan mga ka-business, yung pagmamalasakit kasi alam naman natin mga ka-business na hiniling yan ni Kuya, ang isang Kuya Bong, na kahit na anong mangyari, hindi niya pababayaan. Andun naman sa pagkakataon mga ka-business, kahit kami, di ba nga nabanggit, di ba yung nakaraan nung nag-vlog kami na naiinis na siya, buwisit siya kay Kuya Bong kasi nga sa tagal-tagal ng panahon, hindi pa rin siya nagbabago. Andun pa rin yung katotohanan na hindi niya talaga maialis sa sarili niya yung pangangalakal, alak, ganun. Tapos, ayun na, si Bay kasi, syempre, ang nagsasuffer, sila ate, sila kuya. Pero, imbis na, kasi mga kabisnes, imbis na magalit tayo, ayun nga, wala naman tayong magagawa kundi pang unawa. Kailangan unawain ng isang Kuya Bong dahil kung hindi sila kuya ang uunawa at hindi kami ang uunawa, sino pa ba? May iba pa bang uunawa sa kanya aside sa ka-business family, di ba? Magagamit yan si Kuya Bong ng ibang tao. Ayun lang, kasi wala talaga kasing, totoo naman yung sinabi natin, na wala kasing ibang nagmamalasakit sa kay Kuya Bong, kundi ang ka-business family, di ba? Kaya ayun, masaya naman ako kahit paano na nakabalik si Kuya Bong. At nakita ko kanina nung magkasama sila ni Kayla, si Kayla masaya mga ka-business. Masaya ako kasi nakikita ko yung ngiti ni Ate Kayla na naman na alam niyo yung genuine smile niya. Nakita ko na naman. Tapos isang Kuya Bong din, ganun. So ayun lang mga ka-business. Sana magtuloy-tuloy pa rin. Hindi natin masisiguro, 'di ba? Kasi kahit hindi ako mananatili yan kasi darating ang maiinip yan eh. Pagka nainip yan na, yun na yun. Alam na namin yun mga ka-business. Tapos regarding naman po dun sa vlog ko nung nakaraan, marami pong nag-comment na magpa-check up. Yes po, this coming namin sahod mga ka-business, next sahod. Ilang linggo na naman, mga 2 weeks siguro. Yun. So far naman, ngayon, kahapon may spotting, ngayon wala naman ang mga ka-business. Lalo akong kinabahan mga ka-business sa mga comments sa totoo lang. Mas lalo po akong kinabahan. Sensya na po kayo at sinasabi ko lang po yung totoo. Mas lalo po akong kinabahan mga ka-business kasi ayun kay Ma'am Fatima Smia ata yun na may ovarian cancer. Ovarian cancer ba yun, ma'am? Tama ba ako dun sa comment niya na ayun, tinanggal yung left ovary niya after a year. Yung right naman ang tinanggal, right ovary. Kasi nga, hindi pa rin natapos yung pag-bleeding niya. Yung sa akin naman mga ka-business, sa totoo lang, ang feeling ko naman sa akin is talagang mababa lang yung mattress ko. Bakit? Kasi hindi naman nagtutuloy-tuloy yung pag-bleed. Nag-bleeding lang ako. First time lang din nag-bleed ng gano'n na medyo marami. Mga ka-business, na parang nagkaroon ulit ako ng menstruation. Pero lang siya, hindi naman na siya nagtuloy-tuloy. Parang siguro na lang yung mattress ko. Ewan ko, hindi ko rin alam. Pero tama naman din po kayo. Mabuti na rin po yung magpa-check up. Ngayon, sa next sahod naman mga ka-business tayo, natin gawin yan. Wag mo na ngayon kasi syempre, basta hindi ko na kailangan ulit-ulitin yun kasi baka sabihin naman ng iba na nagpaparinig at ako or ano pa man. So, hayaan na natin mga ka-business. Basta ang importante doon, sinabi ko po na sa next sahod po namin kami magpapa-check up dahil medyo tight din po yung budget natin mga ka-business. Hindi ko na kailangan i-elaborate or sabihin kasi alam na natin yun. At mahirap din kasi mga ka-business magsalita ng, alam niyo yun, yung naging honest kasi tayo or mas naging prangka. Sasabihin ng iba nagpaparinig or whatsoever na mabuti na yung sabi nyo nga less talk, less mistake. So, ayun, tama lang din na huwag natin sabihin kay mahirap na yung ibang mga, alam niyo na yun, mga bashers, diba? Iisipin nila na, yan, napaparinig na naman kayo, ganyan, sa mga sponsors. We're in fact, mga ka-business. Ang lang naman doon is, masyado lang talaga akong madaldal yung
open ba, kasi ganun kasi ako mga kabisnes, open sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga sinasabi, sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay, yung mga gusto namin na mabago dito, yung mga gusto namin mabili, which is ang iba na may misinterpret nila na nagpaparinig sa sponsor. So better yun na lang, wag na, tama na, para wala rin tayong ano, diba? So ayan, yan yung mapapanood yung mga kabisnes pagpunta ni Kuya Bong, at yung pagsundo namin kay Kuy Kuy, at pag pupuntang bundok, yan, tatlo yan mga kabisnes. Yung sa bundok, si Kuya Istong kasi bumalentong ang isang Kuya Istong dun sa mga kabisnes, sa pagliko. Pero so far okay naman siya, hindi naman siya na mga kabisnes, hindi naman talaga totally bumalentong, hindi exaggerated yung word ko pala na bumalentong, hindi naman, lang siya, tumagilid, natumba, yun yung tamang term, natumba yung motor niya. Nakatukod naman siya, hindi naman siya hindi naman siya nagalusan or whatsoever. Wala po. Kasi malayo din kasi kami, na nakaakyat na kami sa tulay. Nung nakita namin siyang tumagilid na yung motor niya. Tumba na yung motor niya nung nakita namin. So yun yung nakunan ko na part na natumba siya mga kabisnes. Ayan yun. Tapos, ayan nga yung pagsundo kay Kuy Kuy. As usual, ganun po yung routine namin mga kabisnes. Hatid ni Bay sa umaga or minsan kasama ako para bumili pandesal. Pagtapos, pahinga kami, tulog, tapos mga bandang 9 or minsan 10 kami pupunta sa KB. Pagtapos, sunduin si Kuy Kuy ng 11:40 sa school. So, ayan nga po mga kabisnes. So, basta natakot talaga ako sa comments niyo po. Pasensya na, talagang natakot ako lalo na mga kabisnes. Kasi hindi naman din po talaga totally madali yung ganun mga kabisnes. Doon sa nagsasabi na masama yung opo, alam ko naman po yun. Talagang hindi ko lang mga kabisnes kasi parang mahirap tanggapin ba sa sarili pagka ganun. Parang hirap tanggapin. Hindi ko alam, as in talagang ako sa sarili ko na pagka sige bidaan ka din, pag nangyari yun mga kabisnes, talagang feeling ko hindi ko kakayanin. Feeling ko parang hindi ko kakayanin. Feeling ko parang katapusan na ng mundo ko. Yun yung pakiramdam ko talaga. Kaya talagang yung takot ko na magpa-check up. Kasi natatakot ako mga kabisnes. Pero sige, para po sa kapanatagan na rin ng lahat, no? Kapanatagan na rin kasi si Bay kanina nagagalit din kasi kung nag-aalala kasi ako, hindi ako mga kabisnes. Gusto kong matulog, hindi ako makatulog. Masama pa naman pakiramdam ko. Medyo masakit yung lalamunan ko ngayon. Sabi nga, mga kabisnes, may yun nakalimutan ko man yung English yun, basta hayaan nyo na, basta yun na yun mga kabisnes, basta lang tayo, basta sa gagawin ko po, hindi ko alam, magpapa-ultrasound ba or pap smear, tama ba ako, pap smear ba or ultrasound, kasi ang pagkakalam ko sa pap smear is pagka may menstruation tsaka yun pwede mga kabisnes pagka may menstruation ang pap smear. So try natin mga kabisnes, sa darating na sahod yun yung gawin natin, magpa-check up tayo. Ako pala, hindi tayo, ako lang pala. So salamat po mga kabisnes sa mga advice nyo, sa mga komento nyo, salamat po sa inyo. Pero siguro iinom na rin ako simula ngayon ng Paragis, no? Kasi yun din yung nakaano sa mayoma ni ate mga kabisnes, yung Paragis capsule. So I'll try it mga kabisnes, sana kahit papano. May bisan din yung kaba ko kasi talagang kinakabahan ako mga kabisnes. Na ngayon kinakabahan ako, hindi ko maintindihan yun. Talagang naaano ako mga kabisnes. So sana
Sana hindi naman malala. Sana mababa lang talaga yung mattress ko. Pero feeling ko kasi talaga mababa lang yung mattress ko. Ewan ko. Basta salamat po sa pagsama niyo po mga kabisnes sa vlog na to. Pasensya na kayo at mix-mix po ito. Sana di po kayo magsawang suportahan ng mga kabisnes official, kabisnes family, Papa Dins TV, Mrs. KB official, Famous Budang official. Syempre po, channel po ng mga kagwangs. Please po suportahan natin. At salamat po sa lahat po ng mga hindi po nagsasawang panoorin kami mga kabisnes. May next vlog ako na talagang desisyon na kailangang desisyon na magpapabago sa lahat. Ayun. So, salamat po mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Thank you sa lahat ng viewers, sa mga viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at magmamahal sa buong kabisnes family, at syempre sa lahat na rin po ng butihin naming sponsors mula noon hanggang ngayon. Thank you so much po sa inyo. Dahil hindi po kayo nagsasawang panoorin at talagang hindi kayo nag-skip ng ads. Sa mga sponsors namin, hindi kayo nagsasawang magpaabot ng pagmamahal sa amin. We love you all po. God bless po sa ating lahat. Basta birabanat lang tayo palagi mga kabisnes. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build